Amen. Good morning and happy Thanksgiving Day and also blessed Christmas to all of you. Amen. And happy birthday, Jesus. Amen. Glory to God. Minsan papalapakan natin ang ating Diyos. Today is we celebrate and not only celebrate to focus on the birth of our Lord Jesus Christ and giving thanks to Him because of Him. We experience and now we are saved by His glory because of His birth, because He offers His life to us. Amen? Amen. Glory to God. At sa umaga pong ito ay patuloy ko po kayong inaanyahan na tayong lahat ay tumayo. Amen. Are we blessed today? Amen? Glory to God. No? Can we recite our vision for today? Sabay-sabay po tayo. Redeeming Grace Gate Community Church is a Christ-like community where everyone is a minister of God's Word, providing a divinely comforting home with passionate worshiping members, equipped and committed leaders, and with abundant resources, reaching out people in the Philippines, in Qatar, and the rest of the world. Patuloy po tayong tumayo at ating pong basahin ang ating pong text sa umagang ito sa Luke chapter 2 verse 9 to 10. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that you will cause great joy for all the people." And doon po sa John chapter 3 verse 16 na alam po natin. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Sa umagang ito, O Diyos, kami po ay nagpupuri sa iyo. Sinasamba ka po namin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan sa aming pong buhay, Panginoon. We offer our life to you, O Lord, in this moment, Panginoon, as a living sacrifice, which our perfectly service, Panginoon, worship to you, O God. Sa umagang ito, Panginoon, pakasiyasatin mo ang aming puso ng bawat isa, O Diyos. Kung merong kalungkutan na nakikita ka, Panginoon, o problema na nakikita ka, Lord, palitan mo ito ng kaligayahan. Palitan mo ito ng kasiyahan. Bigyan mo, Panginoon, ng pusong mapagmahal, mapagsamba, Panginoon, sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Marami pong salamat, Panginoon. Dahil sa araw na ito, Panginoon, sa oras na ito, we celebrate, Panginoon, and we remember what you have done, Panginoon, long time ago, Panginoon. When you coming into the earth, Panginoon, and born as like us, Panginoon, as a human being, Panginoon, that you gave yourself to save us for salvation of our, Panginoon, soul. Kaya, Panginoon, salamat po sa iyo. Pinapupurihan ka po namin at pinasasalamatan. Panginoon, bigyan mo ng tunay na halaga at Panginoon ang aming pong celebration na ito para sa paggunita, Panginoon, sa iyong kapanganakan, sa iyong pagpunta dito, Panginoon, sa lupa, Panginoon, para sa amin, Panginoon, sa aming kaligtasan. Sa oras pong ito, inaalay po namin, Panginoon, ang aming pananambahan sa iyo. Pangunahan mo kami sa magitan ng Banal na Espiritu, Panginoon, na iyong, Panginoong, nagbibigay sa amin ng karunungan, kaunawaan, Panginoon, at pagmamahal na nanggagaling sa iyo. Purihin ka aming Diyos at gayon din, Panginoon. Gamitin mo ako, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Ikaw ang makita, ikaw mataas, Panginoon. Sa umagang ito, ito pong aking dalangin na may pasalamat sa pangalan ni Jesus.
Amen. Amen. Makapo na po tayo. Good morning po sa inyong lahat. Blessed Christmas and happy birthday, Jesus. Amen. Kasi how many years that I stand a whole month of December and then hindi ba kayo nagtataka that our church have wala tayong mga Christmas light, wala tayong Christmas tree, no? Hindi ko naman ngayon pinagbawal na yon. Dati bawal eh, ngayon hindi na, no? But for the glory of God, no? Salamat sa Panginoon at ating inaalala ngayon ang kanyang kapanganakan sa tunay na sinasabi ng Biblia. Amen? Kaya pinamagatan ko po itong yung title po ng ating pong mensahe sa umagang ito, Christ's birth, God's love for the world. No? Yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Kasi maraming nagtatanong dyan ano yung mensahe mo, Pastor? Baka wala na namang Pasko. Tayo, no, sa puso natin, bukod sa ipinanganak ang Diyos, at tayo ay ipinanganak ng Diyos. Amen? Magitan ng kanyang Espiritu. Christ's word, God's love for the world. Pinakita ng Diyos yung kapanganakan niya, no? Yung pag-ibig ng Diyos para sa sanlibutan. Sabi nga nung binasa natin sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son. No? For God so loved the world. Minahal niya ang mundong to dahil ito'y nilikha niya. Minahal niya yung mga tao dahil ito ay nilikha niya. Amen? Sabi po ng ating introduction, no? Christ's birth is the greatest expression of God's love. Kahit masakit, kahit na sa Panginoon, sa Ama ay mahirap. Bilang mga magulang, mahirap na ialay mo yung anak mo, ibigay mo para sa kaligtasan ng iba. No? Ito yung expression niya kasi walang makakagawa nito. Walang sino man ang makakagawa nito kundi ang Panginoong Hesus lamang. The birth of Christ is not just a historical event or Christian history. Kasi sa iba, istorya na lang to. History na lang to. Taon-taon, we celebrate this one. No? We celebrate Christmas. We celebrate the birth of Christ. Maraming pamamaraan, maraming mga ginagawang ang mga tao to celebrate. Huh? But the first who give a gift to mankind is our Lord Jesus Christ. That's why this is not only an story. No? It is the clearest declaration of God's love for humanity. Minahal tayo ng Diyos. Minahal yung mga makasalanan upang iligtas niya. And when God looked at a broken, sinful and hopeless world, no? Hindi kasi yung mundo masyado ng makasalanan, masyado ng wala nang pag-asa. But God, He did not turn away. He came down to save us. Hindi niya pinagwalang bahala, hindi siya tumalikod. Sino ba yung tumalikod? Hindi ang Diyos, kundi yung tao ang tumalikod dahil sa paggawa ng kasalanan. At ginawa ng Panginoon, ng Ama, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak, no, upang bumaba para sa ating kaligtasan. Amen. Sabi po ng John chapter 1, verse 1 to 13,
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yung salita ay naging Diyos. Ang salita ay Diyos. No? He was with God in the beginning. Sino ba yung salita na nagkatawan tao? Di ba po ang Panginoon? Sino yung salita yun? Yun ang Diyos. Una, puro salita lamang ng Diyos nakapahayagan doon sa mga propeta. Pero yung mga propetang yun, hindi sila pa rin ang binigay ng Diyos upang magligtas, kundi ang merong ibinigay, kundi yung Diyos mismo. Nakasama ng Ama, simula pa lang. Through Him, all things were made. Lahat ng bagay ay ginawa para sa Kanya. Without Him, nothing was made. And that's been made. Walang ginawa o walang nagawa kung wala ang Panginoon. Wala kayo nakikitang maganda kung wala ang Panginoong Hesus. In Him was life, and that life was the light of all mankind. Yung buhay, siya yung liwanag. At ang liwanag na yon ay para sa lahat ng tao. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Kapag may liwanag, hindi kayang takpan ng kadiliman. Kaya nga yung nilikha niya yung mundo, yung araw at gabi. No? Binukod niya talaga yung liwanag, binukod niya yung dilim. No? Para merong makikita na maganda at hindi maganda. Meron kang nakikita sa liwanag at gayon din sa dilim. There was a man sent from God whose name was John. He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all might believe. He himself was not the light. He came only to witness to the light. Si John, no? Kaya bakit hindi si John? Bakit walang iba? Bakit ang Panginoong Hesus lang? No? The prophet are preparing for the way of the Lord, like John. Not the prophet are the Savior. Not the prophet are or the apostle you will serve, or you will praise and you will worship. They are only preparing the light. They are only God's instrument, like us. We are all instrument of God for sharing the good news of God. Amen? And then in verse 9, the true light that gives that give light to everyone was coming into the world. That's why ang Panginoon ay pumunta rito sa mundo na isang bata na ipinanganak ng isang birhen. He was in the Word, and through the Word was made through Him. The Word did not recognize Him. Hindi siya talaga nakilala or kinilala. He came to that which was His own, but His own did not receive Him. Even in the Israel, no? Hindi siya kinilala, hindi siya tinanggap. Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become a children of God. And this is us. Tayo po ito. Hindi man natin nakita ang Panginoon ng mukhaan. Hindi man natin siya nakasama. Sabing ganun dito, yet to those who receive Him. Sino yung lahat ng tumanggap sa Panginoon dito? Tinanggap ba natin ang Diyos? And to those who believe Him in His name. Kaya wala tayong mga litrato kasi pangalan ng Panginoong Hesus. Pangalan ni Jesus lang. No? We believe in His name. Amen? And He gave the right to become a children of God. Now, tayo po ay mga anak ng Diyos. Is that wonderful? Is that amazing? No?
Ito ba ay kagalak, no? Tayo ay mga anak ng Diyos. Children born not a natural descent, no? Kahit iba-iba yung magulang natin, no? Dito sa lupa, no? Kahit iba-iba yung ama natin, sabi, nor a human decision or husband's will, but born of God. Tayo pinanganak ng Diyos. That's why we call born again. We have a second birth. Birth that comes not from from the flesh, but comes from the Spirit of God. Now we have a direct contact to our God through His Spirit, through our Lord Jesus Christ. Amen? Pag-aralan po natin itong yung number 1. Christ's birth was God's initiative of love. Amen. But when the fullness of time had come, God sent forth His Son. No? Sabi po ng Galatians chapter 4 verse 45, but when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who are under the law, that we might receive adoption of sonship. Kaya tayo mga adopted son, adopted daughter, adopted children of God. Kasi yung ibinigay ng Diyos sa lupa ay one and His only Son. Nag-iisang anak ng Diyos. Kaya nga sabi ng Tagalog, bugtong na anak. No? Uniko iho. Yung po yung sinabi, that's when the fullness, no? The fullness of time had come, God sent His Son. Pinadala niya yung anak niya. Hindi yung mga propeta, hindi yung mga tao lang na yung sila ay taga-prepare, hindi, but they are not the Savior. Only Jesus. That's why walang nanggaling sa lupa na magkakaroon ng koneksyon agad sa langit, kundi yung galing sa langit na bababa sa lupa upang iligtas, which is our Lord Jesus Christ. Ginawa niya yun. Ginawa ng Ama yun dahil sa kanyang, yung initiative ng kanyang pag-ibig sa atin, ng kanyang pagmamahal sa atin. Amen? Sabi po, humanity did not climb up to God. Yung mga tao, hindi siya umakyat para abutin ng Diyos. God came down to us. Ang Diyos yung bumaba. Ang Diyos yung nagpakumbaba. Jesus was born because love does not remain distant. Love acts. Yung pag-ibig, may action eh. Yung pag-ibig, may gawa. No? Hindi mo pwedeng sabihin sa partner mo na mahal kita. No? Pero wala kang reaction. No? Wala ka man lang ibinibigay, wala ka man lang ipinapakita na pagpapahalaga. No? Love acts. Ang pag-ibig ay may aksyon. No? Halimbawa, merong nagugustuhan, kung merong napupusuan. No? Kung walang pagkilos, hindi malalaman nung napupusuan mo na mahal mo siya. Kailangan meron kang gagawin. No? Hindi ka lang steady dyan. Gusto ko siya. Pero walang aksyon. Ba't yung action yung lalaki, hindi yung babae? Ha? Wala pong na mangunguna yung babae. No? The manger shows that God's love is humble and approachable. Ang Diyos na nagpakumbaba, ay madaling lapitan. Madaling sabihan, madaling kausapin. Amen? Yun po yung Diyos na
umiibig sa atin at umibig sa atin. Hindi po to katulad ng, sabi nga, God's love is not a theory. It is an action. Alam niyo po yung binanggalingan daw ng tao ayon kay Darwin Theory? No? Theory pa rin po hanggang ngayon kasi yung tao daw nanggaling sa unggoy. No? Do you believe in that? Ako hindi po kasi tayo galing sa Diyos. No? Galing sa image ng God, nilikha niya His own image and likeness. No? Kasi yung mga hayop, binikas lang ng Diyos na magkaroon ng mga hayop na gumagapang, naghayop na tumatakbo, na hayop na lahat po yan, sinabi lang ng Diyos. Yung tao, especially yung pagkagawa ng Diyos. That's why, yung pag-ibig niya nandun sa tao. Yung kanyang hininga na ibinigay sa tao, na naging kaluluwang buhay, yun yung gustong iligtas ng Diyos na dahil sa kasalanan sila ay nagkaroon ng pagkakalayo. Nagkaroon ng separation. Amen? That's why God's love is not theory, it is an action. Number 2. Are you still with me? Praise God. Christ's birth shows God's love for all people. Lahat ng tao, mahal ng Diyos. Yung kanyang kapanganakan dahil para sa lahat ng tao, sa sanlibutan, sabing ganun nga. Ibinigay ng Diyos dahil sa pag-ibig ng Diyos, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak. Sabi po rito ng Luke chapter 2 verse 10, Behold, I bring you good news of great joy which shall be to all people. Lahat ng tao, para sa lahat. Walang sinisino, mayaman, mahirap, matanda, bata, no? Babae, lalaki. Ano man ang kapansanan, lahat ng tao minahal ng Diyos. Para sa lahat. Jesus was born in poverty, not in a palace. Kaya po ang Panginoong Hesus, madaling lapitan. Kasi alam niya yung paghihirap ng mga tao. Alam niya yung kung paano namuhay sa hirap. Kasi galing na siya doon eh. Siya yung pinakamayaman sa lahat. Siya yung siya yung lumika. Siya na yung lahat na may-ari ng buong mundo. Hanggang sa langit, pag-aari niya. Pero nagpakababa siya, no? Nagpakumbaba siya, pinanganak siyang tao, pinanganak siyang mahirap sa sabsaban. Di ba? Kaya naranasan niya kung ano yung sasabihin ng tao, Panginoon, ang hirap ng buhay ko. Sabi nga siya na pa, ako nga sa sabsaban pinanganak eh. Ako nga namuhay ako bilang karpintero. Ano pang hirap ang gusto mong sabihin na hindi ko naranasan? Ano pang hirap ang sasabihin mo na ako pinako sa krus. Naghirap ako dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Anong inaangal natin? Sabi natin wala tayo. Ang Panginoon, pinanganak siyang wala. Amen? Shepherd, the rejected and lowly were the first witness. Siya yung kinakwil, siya yung hindi tinanggap. Ipanganganak pa nga lang siya, hindi na siya tinanggap eh. Yung kapanganakan niya nga, merong threaten siya na papatayin siya, di ba? Papatayin yung mga sanggol na katulad niya. No? Kaya iniwas siya ng Diyos at dinala sa ibang lugar. No?
God's love is inclusive, reaching sinners, the poor, and the forgotten. Kung sa tingin mo, nakalimutan ka na ng lahat, ang Diyos hindi nakakalimot sa iyo. Kung sa tingin mo makasalanan mo, yung pagiging makasalanan mo, minahal ng Diyos yan. Dahil sa iyo, kaya pumunta ang Panginoon dito sa lupa. Dahil sa atin. Yung pagiging mahirap mo, naranasan ng Panginoon at gusto niyang iparana sa iyo. Yung pagtitiwala at mabubuhay ka na may pagtitiwala sa kabila ng mga kahirapang yan. At bibigyan ka niya ng kapayapaan. No one is too low, too far, too sinful, not to be loved by God. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. That's why yung kanyang kapanganakan, ito yung simbolo ng kanyang pagmamahal sa atin. And number 3, Christ's birth was the beginning of our salvation. Sabi ng Matthew 1:21, she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he saved his people for their sin. Ililigtas niya ang kanyang bayan. Ang pangalan niya Jesus. Ililigtas niya ang kanyang bayan sa kasalanan. Lahat ng tao. Pero, na-open yun. No? Not only for, the salvation is not only for the Israelites. The salvation is for all the people. Sa lahat, sabi nga nung ating binasa sa 1:12, sa lahat ng kikilala sa kanyang pangalan, mananampalataya sa kanya, bibigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Those who believe Him. Those who believe His name. The manger points to the cross. Yung kanyang sabsaban ay simulan ng, kumbaga meron siyang training. Yung kahirapan na yan. No? Yung kahirapan simula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan doon sa cross. Amen? Jesus was born to die so we could live. Si Jesus ay ipinanganak para mamatay sa ating mga kasalanan. So that's why we can live, para tayo ay mabuhay. Naisip po ba natin yun? Love came to wrap in a flesh to rescue humanity from sin and death. Sino naka-experience na mag-rescue? Kahit pusa lang, no? Kahit mga lang, mag-rescue. Di ba ang, yung mga inaalagaan natin, mga hayop, no? Hindi tayo nakakalimutan yan. Pagpasok pa lang natin, sasalubong na yan. Pagpasok pa lang natin sa bahay. Mas hindi pa nga nakakalimot yan kaysa doon sa mga kasama natin sa bahay, no? Lalo na yung aso kapag ka dumating yung amo niyan, nagwiwiggle na yung buntot niya, no? Tatalon yan. Hindi mo pwedeng pigilan yan. Gayun din kahit yung mga pusa o anumang hayop na inalagaan natin. Lalapit at lalapit sa atin. Kasi sila akala sa tingin nila, tayo yung rescuer nila. Ganon din ba yung pagbibigay natin ng halaga sa Panginoon? Jesus Christ is our rescuer. Jesus Christ, no, is our Savior. Ganon yung pinakita ng Diyos sa atin. That Christ, the birth of Christ, or Jesus Christ, was our Savior. He saved us from sin and death. Dahil sa pag-ibig. No?
Hindi niya agad tayo hinatulan. Sabi nga, salvation begins with love, not judgment. Kung yung tao lahat nagkasala dahil sa isang tao, pumasok yung kasalanan. Kung hinatulan yun, wala tayo ngayon. Kung hinatulan na. But because of His love, no, through one man, no, na nagkasala, and the other, the last Adam, na ibinigay ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat isa. The last Adam is Jesus Christ, who saved us, who rescued us. He did not judge us because He loved us. Minahal tayo ng Diyos. Minahal tayo ng Panginoong Hesus. No? Kung yung Ama lang yung nagmahal, hindi yung Panginoong Hesus, to, tatanggihan niya. Pero because of He loved and obey, He want to obey the will of His Father. And He loved us. He gave Himself to us. To save us from sin and death. At ngayon, nararanasan po natin yung salvation, yung pagliligtas, yung pagre-rescue, yung pagmamahal ng Panginoon. He never leave us nor forsake us. Sabi ko nga nung prayer meeting namin, kahit at tingin mo, ubos na ubos ka na, no? Ipapakita ng Diyos yung kanyang pagmamahal sa iyo. Hindi mo alam, merong darating na tulong para sa iyo. Kasi ayaw ng Diyos yung anak niya, may kitang luhaan. And may pagtatagumpay sa buhay ng bawat isa sa atin. Merong rescue na darating sa buhay ng bawat isa sa atin. And number 4, the birth of Christ invite us to respond to God's love. May iniimbitahan tayo. Ano ba yung respond natin? Ano ba yung maibibigay natin sa Panginoon? Ha? Whose birthday we celebrate? Kaninong birthday yung sineselebrate natin? Ha? Di ba yung may birthday yung binibigyan ng gift? Amen? Tama po ba? No? Yung may birthday yung binibigyan ng gift. But material things, hindi gusto ng Panginoon yan. Hindi yan ang nais ng Diyos. Christ's birth invite us to respond to God's love. In this love, not we love God, but He loved us. Hindi tayo yung unang nagmahal sa Diyos. Tandaan po natin. Kundi yung Diyos ang unang nagmahal sa atin. Ang Panginoong Hesus ang nagmahal sa atin. Ibinigay niya yung kanyang sarili. No? Nagkatawan tao siya. Dati siya yung salita lang, pero siya yung nagkatawang tao para sa atin. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. At yung salita ay nagkatawang tao. Namuhay na katulad ng tao. Naghirap na katulad ng tao. Naranasan yung paghihirap. Naranasan ko ano man yung inaangal nating paghihirap. Naranasan ng Panginoon yan. 1 John chapter 4, verse 9 to 10. This is how God shows His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. Para tayo makasama niya na mabuhay magpakailanman. Ba? Jesus did not teach us. God did not teach us the religion, the right religion, the right group. But He teaches how to love and to live with Him. Yun po yung tinanggap natin yung pagmamahal ng Diyos.
Amen? Yun yung tinanggap natin yung pagliligtas ng Diyos. Amen? This is love. Not that we love God, but He loved us and sent His Son as atoning sacrifice for our sin. Iba kung meron tayo mga utang tapos may biglang nagbayad na hindi natin alam. Hindi. Parang ang saya-saya natin, di ba? O meron ako nakikita doon sa sa FB yung mga video, short video na. Merong namimili, yung matanda namimili sa grocery. Tapos magbabayad na siya, pero merong magtatap ng card doon sa machine na pagkita ng matanda, bayad na siya. Di ba? Nabayaran na yung bibilin mo. Nabayaran na yung bibilin niya, nagtataka siya. Nagtataka yung matanda. O yung mga tao na walang kakayanan, minsan binibilang nila barya-barya, pero mayroong nagtatap ng card para bayaran yung kanilang pinamili. Is that wonderful? Is that amazing? Is that talagang ganun yung ginawa ng Panginoon sa atin, hindi lang yung binabayaran yung ating mga pinamimili, hindi lang tayo binibigyan ng ating, kundi niligtas niya, binayaran niya lahat ng kasalanan natin. Simula nung ating pagkabata, hanggang sa ngayon, hanggang sa mga darating dahil tayo ay tinanggap niya bilang mga anak niya. And the righteousness of God, the righteousness of Christ, the Father show it to us. Hindi yung ating sarili, hindi yung ating mga kasalanan, hindi yung ating pagkakamali, kundi si Kristo na nasa atin, na nasa puso natin, na tinanggap natin bilang Diyos at tagapagligtas natin, siya yung nakikita ng Ama. That's why the Father honor us through Jesus Christ. Amen? Siya yung nakikita, hindi tayo. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, yung kanyang pag-sacrifice ng kanyang buhay para iligtas tayo doon sa cross. Sabi nga kanina, yung kapanganakan niya sa manger ay lead into the cross. And to the cross, lead to death because of us, to save us. Amen? God's love call for repentance, faith, and worship. How can we worship? Are we repent to our sin? And how deep now is our faith to God? Do we worship Him as said in Romans chapter 12, verse 1 and 2? That we offer always ourselves as a living sacrifice. The true worship need for Him. Just as the wise men, not the three kings. Amen? Not the three kings. The wise men gave gifts. And we give our life. Hindi nga niya kailangan ng lahat Kailangan niya yun tayo na lumapit sa Kanya. Kailangan niya yun tayo. Yung buhay natin, ibigay natin sa Kanya, iregalo natin sa Kanya. I remember here in Qatar, 13 years po ako na under ng vices. 13 years. But when I give my life and I give it to God, from 2016 until now, pinalaya ako ng Diyos. Alam nung mga anak ko yan, alam nung
asawa ko. That I've been a slave of vices, cigarette. I started that one in 2003, December, and I end 2016, December. He set me free when I give my life to God and I offer it to God. So, yung like the wise man gave gift, we must give our life to God. So we can freely serve Him without yung mga balakid, yung mga hindrance. Meron niya sinasabi na, sabihin natin, pumunta ka sa church, marami akong ginagawa. Pagod ako. Ganun, di ba? Sabi ganun nga, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, ano sabi? Maraming dahilan. Did we truly love our God, our Savior, our Lord Jesus Christ? Yun yung sinasabi sinasabi dito na when the wise men coming far, no, malayo yung pinanggalingan nila, may dala-dala silang regalo para sa baby Jesus na ipinanganak sa sabsaban. Ang layo ng pinanggalingan nila. Tapos nakasakay lang sila sa camel, naglalakad lang sila. Pero yung kanilang tinitignan, yung star, yung liwanag, na kung saan ipinanganak yung tagapagligtas. Pinuntahan nila yon. Pinagbantaan pa nga sila ni Herodes, di ba? They gave gifts to baby Jesus that they know ito yung magiging tagapagligtas. And receiving Christ means living in love and sharing with others. How we share Christ to others. Paano po natin ibinabahagi yung Kristo, yung Jesus na nasa atin sa iba? Kung tayo po ay kung gusto po natin tayo'y gamitin ng Diyos bilang daluyan ng pagpapala, like yung alulod. No? The channel of blessing, the channel of salvation that God offer to everyone that who receive Him as Lord and believe Him as Lord and Savior. Kaya po yung God's love need a response. Hindi yung alam natin, mahal tayo ng Diyos. Mahal din natin ang Diyos. Do we love God? Amen? Do we love Christ? No? God need a response to every one of us. Show the love of God to others through us as a channel of blessing. Share the love of God. Share the good news. Share Christ in our life to others. In conclusion po, dito na tayo sa conclusion. No? The birth of Christ in heaven, message the earth, you are loved. Mahal ka ng Diyos. Minahal tayo ng Diyos. Amen? In the dark world, God sent light, which is Christ. Nung tayo parang nabibigatan sa mga problema natin, or wala nang tumatangkilik sa atin, o wala na tayong malapitan. Meron pagkakataon, di ba ganun? Na wala na tayong malapitan, hindi tayo makapagsabi sa kasamahan natin, sa kaibigan natin, sa kasama natin sa bahay,
magulang natin, sa mga anak natin, no? God sent the light, which is pwede tayong lumapit, pwede tayong maliwanagan, pwedeng bigyan ng Diyos ng wisdom yung ating pag-iisip. Only through Him we believe. Only through Him na tayo umasa. And in the dark, in the lost world, God sent a Savior. Kung tayo ay naliligaw, kung tayo ay akala natin ay may darating na tayo ay lulubog, palubog ng palubog. God sent a Savior, which is our Lord Jesus Christ. Remember, He gave His life for us. And He will never leave us nor forsake us. Amen? He will never leave us nor forsake us. And that is come from the heart of our God. In the broken world, in a broken heart, God revealed His love through His heart. Sa pagmamahal niya. Nararanasan po ba natin yung pag-ibig ng Diyos? Do we experience the love of God to us? And God need a response. That love that He showed us, that love na ipinakita niya sa atin. In final word, declaration of our love to God, God's love for us. What is our response to the love of God for us? Ano yung maibabalik natin? Ano yung tulad ng wise men? What can we give to God? What can we give to Christ? We celebrate His birthday. Amen? Every year we celebrate the birth of Christ. Taon-taon, pag meron tayong may mga anak tayo, may kaibigan tayo, may birthday, may regalo tayo. Amen? Ano po yung ireregalo natin sa Panginoon? Ayaw natin yung pagbibigyan natin na mapupulaan yung binigay natin, amen, na regalo. Or masasabing, hindi naman maganda ito, ba? Gusto natin, we give the best. And God want our best. What is our best? God wants to us. Our best is our life that we need, that God need to give to Him. Will you receive His love? Natanggap mo ba yung pag-ibig ng Diyos? Will you live in it? Nabubuhay ka ba sa pagmamahal ng Diyos? Would you like to share it to others? Sabi nga, love is sharing. Amen? Do you want to share the love of God that God gave us? Amen. Purihin po ang Panginoon sa magang ito. Blessed Christmas to all and for God, for the glory of God in Christ Jesus. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Are we blessed that God loved us? First, are we blessed that God chose us? We did not choose God. God chose us. Hallelujah. Kapag araw ng pananambahan, araw ng paggunita ng pananambahan, not only for Christmas, for this day of celebration. Are you excited to meet God with the fellowship of your brother and sister? Man, nakakatuwa, makikita mo yung mga kapatid mo, 1 linggo mo silang hindi nakita. Maliban siya nagkikita-kita sa prayer meeting. And in this moment, we share each other. What happened to in the past week,
no? Whether it is good or bad, or sometimes we are feeling alone, pinapakita pa rin ng Diyos yung pagmamahal niya. Kasi when you hear the testimony of your brothers and sisters that God, no, binless siya ng Panginoon, so also we can bless. Just like our sister Brenda, she suffered that she lost his husband, nawala po yung kanyang partner. Malungkot. At bawat isa magkakapatid nagiging nakikiramay sa kalungkutan na yon. At ngayon, we celebrate the birth of our Lord Jesus Christ. No? We are now sharing the love, the joy that we experience how God loved us. Gaano yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen. Hallelujah. Tayo po ay manalangin sa umagang ito. Pikit po natin ang ating mga mata, and then at this moment, I want you to offer our life, your life to God, just as He offered His life for us. This offering of our life is a response of the love of God for us. Show it that we love God also. Hindi material ang kailangan ng Panginoon. Ang kailangan ng Panginoon ay ikaw at ako na maglilingkod, na magsusuko ng buhay niya para sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. You can pray to God right now. Ask the forgiveness and tell God we surrender our life to Him. You surrender your life to Him. And from this very moment, you follow His word, you follow the will of God to share the love of Christ within you na nasa iyo, sa iba, na maranasan din nila ang pag-ibig ng Diyos. Na sinabi ng kanyang salita na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man manampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. I pray to God that God use us, every one of us. Even we are child or we are now adult, we are young, old. I pray, our Lord Jesus Christ, right now, use us. An instrument to share the good news, to share your love to others. Our co-workers, our friends, our family, oh God. Use every one of us. Marami pong salamat. Happy birthday to you, Jesus. We give you glory. We give you honor at this moment. In Jesus' mighty name, amen.